Okay, nagpaanak pong muli tayo ng hito. Yan. Yan. Medyo okay naman, madami din ang nabuhay. Kaso mas marami pa sana kung hindi malamig ang panahon. Medyo malamig ang panahon kasi ngayon. At yan yung pagkain nila, nilagay ko sa gitna. Yan, nakatasa. Nilagay ko sa tasa upang hindi kumalat. Yan. Yan, ito mga patay. Yan yung iba, nasa ilalim. Kasi medyo malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, yan, medyo mataas ang mortality. Lalo kapag mga fry, palaang yung inyong mga alaga. Yan, ha. Yan, mga patay po yan, nasa ilalim na yan. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga kapag malamig. May bagyo po kasi napaparating ngayon. So estimate lang naman, siguro nasa 50,000 itong isang pitak na ito. Tatlo lang yung aking pinaanak ngayon. Yan, tatlong pitak lang, siguro nasa 150,000 lang po ito. Yan, okay. So yan yung pagkain nila. Nilagyan na rin natin sila ng pagkain at ngayon ay nasa day 4 or day 5 na po ito. Yan. May pagkain din dun sa dulo. Yan. So, day 5. Yan, kapag ganyan talaga, kapag may ilaw o may liwanag, nagpupuntahan sila. Kawawa naman, maraming namatay. Mga namatay siguro dito nasa nasa halos kalahati na nung mga napisa. Marami sanang napisa eh. Kaso lumamig yung panahon. Lumalamig yung tubig. Yan. So nanghihina sila kapag malamig yung tubig. So, hindi na tayo gumagamit ng mga heater na kagaya ng mga nasa video natin noon. At medyo hindi pa ako nakakagawa ng water heater. Yan. Napakadami po niyan. Kaso napakadami din nung namatay. Yun, isa po sa mga dahilan kung bakit namamatay po yung mga fry, mapapansin nyo po, ay dahil sa temperatura ng tubig na hindi po nila kinakaya. O halimbawa, namisa po sila na ang temperatura ng tubig ay nasa normal, nasa 27 to 30 degrees Celsius. Namisa po sila, ano po, tapos mga ilang araw, 2 araw, 3 araw, lumamig yung panahon, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng ulan. Tapos tuwing madaling araw ay lumalamig po. Yan, nagkakaroon sila ng problema. So namamatay po yung iba. Ano po? So, isa sa dahilan kung bakit namamatay yung fry, dahil sa lamig ng panahon. So dati gumawa ako ng video eh. Nung mga kauna-unahang video ko, ng paggawa ko ng water heater. Ngayon, hindi na ako gumagawa ng water heater. Yan, yung mga nasa ilalim, yung mga hindi gumagalaw, mga patay po yan. Tsaka marami na rin akong naalis ng mga patay. Ito, patay din po ito. Yung tumpukan po na yan, patay po yan. Yan, mga patay yan. Marami na rin akong naalis dito ng mga patay. Sayang naman. Sayang naman kasi napakarami sana nila. Punong-puno sana ito. Yan. Punong-puno sana. So kung ano na lang mabuhay, kung ano na lang ibigay sa atin ng Diyos,
ay siya nating aalagaan, siya nating iingatan na. Ayan o. Sayang naman o. Mga patay po yan o. Okay. Ayun, isa sa dahilan kung bakit namamatay yung mga fry ay dahil malamig ang panahon. Pangalawang dahilan ay dahil madumi po yung itong pond, itong tubig nila. Kasi kung mapapansin nyo po, kung kayo po ay mga nagpapapisa, ano po, mapapansin nyo po na kapag sila po ay nasa pamimisa na o nasa stage na namimisa na po sila, di ba 24 hours po yung pisaan. Pagka nasa mga 18 hours na po sila, mag-start na po yan mamisa. So mapapansin nyo, balansa yung tubig. Ano po? Balansa yung tubig at medyo mabaho kasi namimisa na sila. Yung pinagpisa nila, yan kumakatas na po dito sa tubig. Ayun. So kapag sabay-sabay silang namisa, kapag mataas po yung hatching rate ng inyong pinapisa at sabay-sabay sila nagpisaan, sabay-sabay din pong maglalabas po ng katas yan. At yun po ay lalansa po yung tubig, babaho po yung tubig. So kapag bumaho yung tubig, lumansa yung tubig, at nag-stay sila doon ng ganun pa rin yung tubig ng mga nasa 10 hours na o 12 hours na, ganun pa rin yung tubig, balansa pa rin. Ayan, unti-unti po yung mamamatay. Ayan, sa lansa ng tubig, kaya sila namamatay. Okay? Ano pa ba? Ayan, kung bakit namamatay? Kagad yung mga fry nyo, kahit babagong pisa pa lang. Yan, marami kasi nagtatanong sa atin yan. Pangatlong dahilan ay bata pa yung breeder na ginamit ninyo. Wala pa sa wastong gulang yung breeder na ginamit ninyo. Pilit yung mga itlog o hilaw pa yung mga itlog. Mapipisa po yan, opo. Matutuwa po kayo, mapipisa po yan. Pero mapapansin nyo, pagkalipas ng mga 3 hanggang 5 araw, unti-unti po yan namamatay. Dahil hindi pa po matured yung breeder. Hindi pa po matured yung mga itlog nila sa kanilang mga tiyan. So, yun po yung mga dahilan kung bakit namamatay yung mga fry. Okay? Kapag gagamit kayo, kapag magpapaanak kayo ng mga hito, dapat yung breeder niya po nasa wastong gulang. Yan. Nasa tamang edad. So, yun po yung mga dahilan. Yun po yung 3 dahilan kung bakit napapansin nyo, unti-unti silang namamatay. Yan. So, ngayon, ito. Sana mabuhay ito. Itong mga papisa natin ito. Yan. Sana hindi na madagdagan yung mga patay o yung mga namamatay. Yan, madami po ito. Ang ginamit ko pong babae dito, ang isang pitak, nasa 8 at 7. Bali, 8, 7, bali, sa 22. 22 breeder na malalaki ang ginamit natin dito. Yan. So, yun lang po yung mga dahilan. At kung may mga katanungan pa po kayo, ay tumawag lang po kayo sa akin. Sasagutin po natin yan. Yan, sa ngayon, medyo okay naman sila. Napapansin ko, obserbasyon ko sa kanila, ay malinigsin naman sila. At hindi pa masyadong malamig ngayon. At hindi pa masyadong naulan. Kapag umulan na naman po yan sa madaling araw at lumamig na naman po yung panahon, yan, delikado na naman itong ating mga isda. So, sana naman hindi na. Pero may darating na bagyo eh. Sana naman hindi na tumuloy yung bagyo para hindi na maapektuhan itong ating mga isda. Okay? So, yun lang po. At muli, maraming salamat po sa patuloy na panonood. Kung gusto niyo pong mag-order sa akin ng mga hito fingerlings, yan. Meron po tayong contact number dyan na nasa title po ng ating video na ito. Yan, contact number, tawagan niyo po ako. Kung may mga tanong kayo, tawagan niyo po ako. I-message niyo po ako. Ano po? Muli, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.